So what's up guys? For today's short video, i-discuss ko sa inyo ang Pascal Triangle. So, but before we start, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayo updated sa may video ko. So, tara, let's proceed. So, what is Pascal Triangle? Pascal Triangle is an array of the numbers that begins with 1 on the top and with ones running down the two sides of a triangle. So, mag-start daw tayo sa may 1 and habang bumubuo tayo ng row is yung 1 is constant na yan sa may gilid and or ones running down. Kung ilan yung row na gusto natin, compute yun. So, paano nakuha to yung muna yung dalawang 1? So, yung 1 na to, ang pinakauna is may imaginary na dalawang 0 magkabilaan. I mean, isa sa right and isa sa left. So, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 0 is 1. Kaya nakuha natin yung second row. So, the next row, ang gagawin naman natin is ipapag-add lang natin ulit dalawang 1. So, 1 plus 1 is 2. Copy lang natin yung 1 kasi constant na yan. At ganun din gagawin natin sa my fourth row. 1 plus 2 equals 3. And 2 plus 1 equals 3. Copy lang ulit yung 1. Ganun lang din sa fourth. 1 plus 3 is 4. 3 plus 3 is 6. 3 plus 1 is 4. And copy lang ulit natin yung 1. So, ganoon lang kasimple yung Pascal Triangle. Yun ang pinakamadali na explanation para sa akin. So, sana may naintindihan kayo guys. And sana may natutunan kayo. So, let's continue. So, yun. Hi guys. Nakita nyo naman sa previous video natin kung paano natin ginawa itong code. So, kumuha ko dito ng madaming reference para magawa natin itong code. So, ang ginawa ko lang dito ng una is based to sa user input kung ilang row ang ating Pascal Triangle. So, pag nag-enter siya ng 5, magkakaroon tayo ng 5 rows. So, ang hiningi dito is integer input. So, gumawa lang ako ng triangle na may empty list. Tapos, for loop para mag-iterate yung ating ones sa every edge. I-append yan dito sa may loob ng ating empty list. For the next loop naman, nagsimula tayo sa 2. Bakit 2? Kasi yung unang row natin is na-fill na yun ng ones or ng madaming 1. Sabay, nag-for loop tayo dito para i-compute natin yung nasa gitna ng nasa loob ng ating rows and columns para i-compute at ipag-plus natin yun. Tapos, mag-iterate na yun kung ilang rows yung gusto natin. Sabay, ito naman yung magpapakita sa atin kung nabuo na ba natin yung triangle. Ito na yung magpiprint or mag-show sa atin. At i-convert niya yun sa string. So, tignan natin guys. So, input lang tayo dito, any number, like, for example natin, sa kanina is 5. So, meron tayong 5 rows, 1, 2, 3, 4, 5. In every row,
meron siyang edge na 1 at pinag-plus niya yung nasa gitna at nasa gilid. So, try naman natin kung malaki number. Like, 20. So, yun, ipiprint niya din. So, habang palaki din ng palaki is, palaki ng palaki din yung kinocompute ng ating Pascal's triangle. So, yun guys, natapos na natin ang Pascal's triangle. I hope may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating topic ngayon. So, sa susunod ulit, don't forget to subscribe and hit notification bell for more videos. Yun lang guys, bye-bye!